Good afternoon. Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isa napagpalang natin po sa bawat isa. Dito tayo sa pagpapatuloy, gawain, kung saan meron tayo ng mga sipas na pagkakaroon. Ang basahin, meron tayo pagkakaroon sa bawat isa. Ang una pong aralin ayon sa Ebanghelyo ng Apostol Juan, Kapitulo 3, versikulo ay 6 hanggang 10. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang bugtong at upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, dito po sa una nating binasa, nililinaw po dito ni Apostol Juan na itong sanlibutan na kanyang nangyuan, likha, naging tirahan natin. Ang sinasabi dito, kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Nananahulugan na bakit kaya mas malapit sa puso ng Diyos yung sanlibutan kaysa doon sa kanyang bilik ng langit. Kasi po, yung mga anghel, nilikha po siya. Kumbaga, lahat ibinigay na, kumplito na. Pero, ang pagkakaiba yan sa tao, ang mga nilalang sa langit, hindi pwedeng bigyan ng another chance sa oras na sila ay magkasama sa Diyos. Kasi po, kumplito na po siya. Imagine na lang, yung unang arkanghel na nagtanyag ng kanyang sarili sapagkat nasa kanya na lahat. Siya ang nagbibigay ng musika, siya ang sa anyo, napakaganda niya. Kumbaga, ang kulang na lang sa kanya kasi siya ang namamahala sa pagsamba. Siya ang nagtitipon sa mga ibang anghel. Pero, hinangad niya pang mas mataas na kalagayan ang maitanyag ang kanyang sarili na makapangyarihan katulad din ng Diyos. Sa makatuwid, nung magkasala ang Diablo, wala pong another chance upang sila'y patawarin. Hindi katulad nating mga tao na itong sanlibutan na ating tinitirhan, dito nilagay ang kanyang hinanyuan o nilikha ng mga tao ayon sa kanyang wangis at sa kanyang larawan. At kumbaga, hindi niya sinabi sa mga anghel na tawagin anak, pero sa atin binigyan tayong karapatan tawagin mga anak ng Diyos. Kaya, nung likhay ng Diyos itong sangkalupaan, ganun din ang tao nung makita niya na mas pinakamamahal ng Diyos dahil nilikha niya bagamat interpret ang pagkakalikha dahil gawa lang mula sa alabok at hininga ng buhay, pero mas sinisinta ng Ama ang kanyang mga nilikha dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nagkaroon ng selos ang kalaban ng Diyos.
Kaya ginawa niya, nagtanim din sa kanyang sarili. Kaya, ang ginawa ng Diyos, siya ay nilaglag dito sa lupa. Na yan din ang nagsubok sa mga tao. Mula sa unang tao, kay Adam, hanggang sa ngayon. Kaya po kung mapapansin po natin, hindi po mawala sa atin ang pinagkakasaysayang na pagsubok na pinaranas ng tao. Pero kung mapapansin po natin, dahil sa pagsinta ng Jesus ang libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa paanong klaseng pagbigay? Iba'y galing sa langit at binigay niya sa sanlibutan, iniwan? Hindi po. Kundi pinaranas niya sa kanyang bugtong na anak ang mabuhay din katulad nating tao. Upang sa ganon, magkaroon siya ng katuparan sa lahat ng mga hula ng mga propeta at sa mga awit tungkol sa magiging buhay kung paano ipapaliwanag o ipapahayag ng Diyos kung gaanong pagsinta niya sa sanlibutan. Na dahil sa pagkakasala, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang siyang maging pangtubos para yung kanyang mga taong nilikha na kanyang nasang-ayon sa kanyang wangis at larawan, ito ay muling makabalik sa kanya sa pamamagitan ng pagtubos gamit ang dugo ng kordero sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang gagawin na lang ng tao, dati kasi nag-aalay ng mga buhay na hayop, pinapatulo ang dugo, ang tubos sa kanilang kasalanan. Pero ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, minsan lang po nag-alay ng kanyang buhay. At pagkatapos po, nagkaroon na tayo ng pag-asa. Nang sa ganon, magkamit tayo ng tinatawag na pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Paano tayo magpupunit doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan po ng pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ano yung sasampalatayanan natin? Dahil ang kilala natin siya sa kanyang pangalan? Hindi po. Kundi dapat po maranasan ng bawat isa sa atin kung gaano kahalaga ang naging buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon na ibinigay niya na hindi naman siya nagkasala, pero tayo yung gumagawa ng kasalanan, inako niya lahat ang pagkakasala na dapat tayo yung ipinako doon sa cross. Kumbaga, inako na lahat ng ating dakilang Panginoon. Pero mapapansin po natin, kaya sinasabi nito, gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Kasi po, hindi niya sinugo ang anghel para mabuhay na tao, para ipako sa krus, kung maging ano pa man na kanyang inaniwan sa kalangitan, kundi ang bugtong na anak mismo. Sa makatuwid bayaan ang ating dakilang Panginoon, kapagkat doon po nabubuo ang kahayagan ng anak ng Diyos. Kaya kung mapapansin po natin, paano ba natin sasampalatayanan ang bugtong na anak ng Diyos? Sa pamamagitan po ng pananaral ng salita ng Diyos. Kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, kasama natin na tayo nakikinig, kapag ito'y ating tinatanggap at pinagninilay-nilayan, dito po binubuksan ang ating pag-iisip, lahat ng naglaman ng ating mga puso, na yan ay dapat na linisin at baguhin
Kaya sa ganun, pagkasupong ang tao na pagkilala sa kanyang sarili na isang makasalanan at sa kapusa hihingi ng tawad sa Diyos. At sa oras na tanggapin natin ang kapatawaran ng Diyos dahil sa paghingi natin ng kasalanan, doon po natin mararamdaman na parang gumagaan ang ating kalooban, lahat ng kabigatan na naririyan sa ating mga puso, iyan po ay binabago at pinapalitan ng Diyos bilang isang taong bagong nilalang. Sa ganon, hindi na tayo mabuhay pa sa dati nating pagkatao. At bilang patutuo, naroon din ang Espiritu Santo na siyang naghuhubog sa atin at nagtuturo sa atin upang magpatuloy tayo ng buhay. Pagamat, dumaranas tayo ng mga pagsubok, pero yan po ay bahagi lamang nang sa ganun, maramdaman natin na pinupunan ng Diyos ang Espiritu Santo at pagsubok, talakip ng ating pananampalataya sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Ganyan po napakahalaga ang paningin ng Diyos sa mga tao. Lamang, ang tao, malayo po sa Diyos. Kasi po, minsan, kung ano yung pinalakihan, nakasanayan, nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, doon po nakapokus lahat ang tao. Halimbawa, ang magulang negosyante, ang magiging anak negosyante, hindi kahit magsimba, hindi man lamang po maranasan. Minsan nga yan, ang magulang pa, ang pinanggagalingan ng ikapapahamak ng anak. Dahil kung ang magulang palamukan, yun din ang makikita at ikangalari ng mga anak, napapahamak din ang mga anak. Meron nga, ako na-experience yan. Ang sabi, kapatid, tulungan mo ako. Gusto kong makawala na sa influensya ng pagpipindot ng cellphone ng aking anak. Sabi ko, Nay, hindi ko magagawa yan. Ikaw ang may kasalanan niya. Kasi ipinakilala mo sa kanya ang cellphone. Bata pa, nasa sinapupunan pa, pinagpatungan mo na yung cellphone ang sinapupunan mo. Kung ipanganak mo para magagawa ka lang, makakilos ka lang, binibigay ko yung cellphone. Ngayon, hindi mo siya maalis sa kanya. Magsisisikat ako kahit araw ng pagsamba, nagsisilpon. Kaya po kung mapapansin po natin, disiplina po ang kinakailangan ituro sa mga bata. Ipakilala ang Diyos. Ipakilala ang kanyang buntong na anak, si Kristo. Kasi po ang Diyos naman manibubuin. Dapat halimbawa, nagsisimba tayo dito, nakapokus yung ating atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po, dito tayo tinuturuan, dito binabago ang ating pag-iisip, at dito po tayo kumukuha ng kalakasan. Nang sa ganun, dumanas man tayo ng mga bibigat na pagsubok, hindi po tayo pinanghihinaan ng loob dahil alam natin may Diyos na palaging nakaantabay sa buhay natin na siyang tutugon bilang kasagutan sa mga problema dinaranas natin sa ating mga buhay. Sabi nito, sapagkat hindi sinuko ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hadulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, yung pagsubok ng Diyos sa anak sa makatuwid bagay, yung unang pagbaba ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng paglilihi ni Birhen Maria, pinanganak bilang Jesus at nabuhay bilang isang ordinaryong tao. At pagkatapos na umabot siya sa edad na 30 anyos, doon na po siya nag-umpisa ng makilala niya si Juan Bautista para tumanggap siya ng bautismo sa tubig at nag-umpisa na ayuno at ministeryo niya. Kaya po, yung pagkasubok sa kanya dito sa sanlibutan,
hindi para hatulan ang sanlibutan. Na sa kabila ng kasamaan ng mga tao, dahil yung mga leader noon, yung mga parisiyo, na dapat sana sila yung nakakaalam ng mga kautusan, ipinatatalasas nila sa tao ang mga kautusan. Pero ang nangyayari, ipinapasal sa mga tao ang mga kautusan, pero sila exempted sa pagsunod. Sa panahon ngayon, sino kaya sila? Hindi ba kaya yung mga abogado ngayon? Alam nila yung mga kautusan, mga batas. Pero ang problema, kaya nilang ikiling ang batas. Hindi sila kasama sa pagsunod. Sila ang mga bagong parisiyo sa panahon ngayon. Na kung mapapansin natin, kaya nilang pilipitin ang hustisya para lamang ikiling sa iba. Pero sila nakakalabas at malaya. Kung mapapansin po natin, parang ginawa yung batas na nalalaman ng mga tao ngayon para lang sa mga walang kalaban-laban. Pero sila na marunong paikutin ng batas, ang nangyayari po, wala silang pinagkaiba doon sa mga parisiyo na walang iba para lang sa mga tao ang pagsunod at sila hindi kasama sa pagsunod. Kaya ngayon, yung suguri ng Diyos ang ating dakilang Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan, hindi niya po hinatulan ang sanlibutan, kundi ipinangaral niya muna ang salita ng Diyos. Ano po yung pagkakaiba ng ipinangaral ng mga propeta noon? Pagmula sa bibig ng lumalabas sa bibig ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kumbaga, pinag-uusapan dito yung source o pinanggagalingan ng salita. Kasi po, yung propeta, pangkaraniwang tao lang, nag-choose o pinili ng Diyos para sa kanya idaan ang pagpapahayag. Pero po, kay Kristo, siya po may dugo na pinanggalingan niya doon mismo sa pinanggalingan ng salita. Sa makatuwid bagay, ang kanyang ama. Meron silang maagandang relasyon, mag-ama. Kaya ngayon, ang ating dakilang Panginoon, kung nangangaral siya ng salita ng Diyos, lehitimo. Kasi na kahit noon, yung mga propeta, hindi naman sila nangaral ng sunod-sunod na mga talinhaga. Kundi, ipinangaral lahat ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kasi po, doon sa talinhaga, mauunawaan natin na mayroong karunungan. Kung karunungan pang sanlibutan ang pagbabatayan para unawain ang mga talinhaga, magiging kamangmangan, hindi po siya mauunawaan. Pero kung gamit ang karunungan ng Diyos, mauunawaan natin ang mga talinhaga sapagkat siya po ay mayroong magandang pamantayan na tunay na nangyayari sa tao. Lamang sa talinhaga na dinadaan upang yung mga marunong ng panahon noon, hindi nila maunawaan. Bagkus, kung sino pa yung mga walang kaalam-alam, sa oras na sumuko sila sa Diyos, mauunawaan nila ang pahayag mula sa ipinahayag ng ating dakilang Panginoon sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kaya po, ang ginawa muna ng Diyos, una, ipangaral ang salita ng Diyos. Pagliligtas. Kumbaga, binibigyan muna ng chance ang lahat ng tao. Kilalanin ang aral ng salita ng Diyos at ganun din ang pinanggalingan ng aral. At tuparin ng anak ang mga hula ng mga propeta patungkol sa kanyang daranasin na walang iba ang maialay ang kanyang buhay bilang pangtubos. Ito po ang pagliligtas na ginawa ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga tao noon, tinubos niya. At maging ngayon, lalakipan na lang natin ang pananalig sa ating dakilang Panginoon upang maging kasama tayo doon sa mga ililigtas niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Sa magkatuwid, sasampalatayanin natin si Kristo, hindi lang sa kilala natin ang Kanyang pangalan, ang Kanyang aral, kundi ang mahalagang bagay na ginawa niya, ang pagtubos sa mga kasalanan.
Dahil po, dapat sana tayo yung ipinako sa krus. Pero, hinako niya ang bagay. Wala siyang kasalanan, inalay niya ang kanyang sarili bilang isang makasalanan. Lamang tayong mga tao, mas pinipili pa natin ang kasalanan kaysa sumunod sa Diyos. Bakit po? Kasi mayroon na sanang chance ang ating dakilang Panginoon. Naayon nila na sa kaugalian ng tao na kinakailangan magpalaya ng isang bilanggo. Anong ginawa nila? Hindi nila pinili ang ating dakilang Panginoon, kundi pinalaya yung isang tulisan. Ganyan po magdesisyon ang tao. Laging sa panahon po ngayon, sa halip na piliin natin gawing priority ang Diyos, minsan naging priority natin yung kasalanan, yung paggawa ng hindi nakalulubot sa patingin ng Diyos. Pasalamat po tayo. Pagdamat tayo ay inanyuan ayon sa walis at larawan ng Diyos, kailangan pa rin natin isuko ang ating mga sarili. Sampalatayanan natin ang ginawa ni Kristo. Sampalatayanan natin ang aral na ipinahayag ni Kristo. At ganoon din, siyempre, ang pangalan ng kanyang bugtong na anak na walang iba, ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kapag tayo po ay sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, hindi po tayo hinahatulan, kundi inilipat na tayo sa buhay mula sa siguradong kamatayan. Anong kamatayan? Itong kamatayan ba nadadanasin ang ating katawang laman kapag dumating na ang ating kapanahunan? Hindi po. Kapag sinabing kamatayan, separation. Ang unang kamatayan, walang iba ang mapahiwalay ang kaluluwa sa ating katawang laman. Ang pangalawang kamatayan, yung ating kaluluwa, mapahiwalay sa Diyos. Yun po ang dapat isipin natin kung paano tayo makakakukulit sa Diyos na hindi tayo mapahiwalay sa Kanya upang hindi tayo mahatulan. Ang kinakailangan natin, huwag nating alisin sa ating sarili ang pananampalataya. Kung paano tayo nag-umpisa, kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung paano tayo napunta dito, nakinig, nag-aral, at nagnilay-nilay, at sumipon na sa ating pag-iisip at puso ang pananampalataya na walang iba. Iniuugnay natin ang ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapamagitan, walang iba ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ibig sabihin, sa oras na ito, huwag natin sayangin ang panahon. Dito tayo, binubuksan ang ating pag-iisip na kinakailangan nating sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos upang hindi tayo matulan. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya po ang hinahatulan dito, yung hindi sumasampalataya sa bugtong na pangalan ng anak ng Diyos. Kaya napakamakapangyarihan po ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Hindi siya ordinaryong pangalan lang, kundi yan po ay may kaakibat na kaligtasan. Kaya po, huwag natin puputulin yung pananampalataya, iniugnay natin sa bugtong na anak ng Diyos, at yan po ay mananatili hanggang sa kanyang pagbabalik dito sa ibabaw ng sanglibutan. Sa magkatuwid, ang salita ng Diyos, ito po yung hahatol na sa bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan ng pagkilala kay Kristo at ang pagsunod sa kanyang aral. Kapag hindi natin sinusunod ang aral ni Kristo, na pinahayag ng kanyang mga alagad, ni Apostol Pablo at lahat ng mga naging apostol, yan po lahat ay gabay ng Espiritu Santo. Iba-ibang tao ang ginamit, iba-ibang wika, iba-ibang lahi, hindi magkakilala, pero nagsalita lahat sila ng isang salita sa magkatuwid bagay, ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santong gumagabay sa kanila.
Kaya pag-ingatan natin yung aral. Kasi po yung aral, ito po ang hahatol sa bawat isa sa atin. Kaya po, kailangan pag-ingatan natin ang aral, dapat mailagay natin sa ating puso. Sabi nga, hindi ko na isusulat ang ating mga kautosan sa mga tatyas na bato, kundi ating ilalagay na sa pusong laman. Sa makatuwid, ilagay natin dyan sa ating puso ang mga aral na ating pinapakinggan. Kalakip ng pananampalataya natin sa bugtong na anak ng Diyos. Siguro po, nandito na lang sa pagkikipagin natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At naman ang ating mga kahilingan, karahiyan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang kapong sa bawat